ngayon pupunta tayo ng ng Baguio. Okay, tingnan natin kung magkano yung gagastusin natin, tsaka yung magiging fuel efficiency nitong ating kotse. So nga pala, nagpalit ako ng wiper blades kasi yung nagtry ako ng tawag dito, yung nabibili sa TikTok na banana type. Okay naman siya nung una, kaso tumagal lang ng mga 2 to 3 months. Nag-streak agad yung salamin ko. So ang pangit kapag umuulan, hindi na wipe lahat, so lumalabo. Kaya nagbalik na lang ako sa talagang trusted na wiper, which is Bosch. Yan. Lalo pupunta ako sa Baguio, dapat maganda yung wiper ko kasi for sure fog tsaka maulan ngayon sa Baguio since December ngayon. Nakaraan, dinala ko to si Uno. Marcos Highway ako dumaan, puno kami, apat, tapos puno rin yung likod. Easy lang. So yun guys, chinek na natin, nilagay ko Session Road 4 hours. Grabe, 4 hours pala biyahe ngayon dito guys, parang ang layo. So T-Flex naman yung daan nya. Pag tinignan natin dito, T-Flex yan. So lang yung pinakitang daan pero feeling ko ba't kaya 4 hours yan? Aga naman mag-traffic sa Baguio. Makikita natin mamaya kung accurate tong 4 hours na to. 253 kilometers in total from Manila. Makita natin yung average na consumption natin. Okay, tsaka kung ilan yung magagastos natin sa gas tsaka sa toll gate. So sasabihan ko kayo kung ilan yung kailangan yung i-load sa auto sweep tsaka RFID nyo. Ina. Full tank pa. Ayan 779 lang. 13.8 liters ang kinarga natin. Masagad po ng hangin. Ay, hindi ko pa nasara to kanina. 30 to sa harap, sa likod 30. On the way na kami guys pa Baguio. It's already 4:30 AM. Yan, ito starting point natin sa Manila. So ito city driving natin 11.2 km per liter. So reset natin yan kasi mag-average tayo. Yan, first stall natin dito sa Balintawak. Ayan, tingnan natin magkano. 69. Kano to? 74. Okay, 74 pesos. So, dati 69 lang yan, ay 74 na. Ito palang gamit natin si Honda. Magiging Honda Province na si Honda City. So ito naman siya ng Province. Ayan. So ngayon yung average consumption natin is 20.3. Ayan, medyo hataw tayo ngayon sa expressway kasi inaabol natin baka matraffic tayo sa bundok. Ayan, engine brake lang. RFID. So dito alam ko 512 to. Or kung nag-increase kasi nung nakaraan 512 to Ayan. Ito tayo. Ayan, itong Esitex natin. For 490. Para nabawasan. Dati 512 yan Malapit na tayo sa Rosario. Mag-air break muna kami doon. Tapos ayan, larga na tayo. Dadaanan natin Cannon Road. Susubukan natin kung kaya ni Uno sa Cannon Road. Sa mga ako nandun. Kasi balita ko challenging daw doon. So testingin natin. Diba? Tsaka mas mabilis kasi sa Cannon Road. Testingin natin yung daan ngayon doon para magkaroon din kayo ng update kung kamusta na ang Cannon Road, kung okay ba yung daan. Okay. So ngayon ang takbo natin ganun pa rin, 100 to 110. Kasi minsan napipiga ako talaga hindi ko mapigilan Pero syempre sunod lang tayo sa batas, 100 lang dapat. Kaya kung nakikita ko ang tumataas, bawas na tayo. TikTok lang sila Ito nakabantay lang sa akin Nabantayan mo ako. Gusto mo mag-drive? Doggy
Sama namin to guys. Gagala muna daw siya. Kami guys sa Tarlac. Ito naman yung view natin dito, tsaka yung sunrise. Dito tayo sa mabilis. Ako po, dito pa ako tumutat. Bakal pala nito. Yan, okay na. Ito na kami. So time check tayo, 6:55. So alam ko ito yung 311 eh. Oops. Yata na rito, ayun 311 nga. So 311 pa rin dito, walang nagbago. So ayun na yung pinaka last na tawag dito, toll gate na dadaanan natin. Ito natin kasi sobrang daming truck dyan sa Marcos Highway. Pero ngayon papagas muna tayo ulit dito kasi mataas na ang gas doon sa taas. Pag nagbagyo tayo, nagpagas. Boss, full tank? Tapos, 91. Baka full tank ulit tayo dito kasi kapag saan na tayo nagpa-full tank sa Baguio. Okay na pa. Pag sa Baguio tayo nagpa-full tank, ang taas ng gas doon. Wala na yung mata mo ha. Sagaran natin guys. Sagad-sagara na. 12.6 liters. Halos kanina 14 liters yung kanina eh. Halos 13 point something, go 14. So ngayon 12.6 liters. Boss, ayos na ba Cannon Road ngayon? Opo. Accessible na siya. Thank you po. Ano ba yun? Ano ba yung problem? Chismosa ka? Ha? So time check tayo. Ayan, alas 7 na. So tamang chill lang tayo guys. So pinapadaan ako ni Waze sa sa Marcos Highway, pero mag-Cannon Road tayo. So try natin si Uno sa Cannon Road. Kasi marami rin truck ngayon sa na madami ako nakasabay sa sa T-Plex na truck. So kung possible packet sila doon sa dadaan ng Marcos Highway yan. So ito si Waze, di siya nag-update. Ayaw niya tayo padaanin sa Cannon Road. Di ko alam, baka di siya updated. Kaya ayaw niya tayo padaanin dito. Akala niya sira. Pero tinanong naman natin dun sa gas station, ayos na daw ang Cannon Road. Kaya ayan, ito na yung para tandaan na paangat ka na ng Baguio. Ayan, Benguet Province. Ngayon naman safe dumaan dito kasi walang ulan. Okay, huwag kayong dadaan dito siguro kapag maulan. Dahil medyo risky, lalo sa landslide, prone sa landslide ang Cannon Road. Nakakita mo ba yung nabagsakan ng bato dito, B? Hindi. Saka niya Fortuner. Binagsakan siya ng bato. Laking bato talaga. Galing sa bundok. Wasak yung kotse. Dito wala masyadong ahon eh, sa baba. Pag mandang sa taas na tayo, lalo paglagpas ng Lion's Head, yung pagkakaalala ko, doon na yung maraming ahon. Kaya doon masusubukan si Uno. Check natin yung kanyang kung kaya ba ni Uno umakyat sa mga ganun. Actually, kayang-kaya. Nalala mo ba nung umakyat tayo ng sa La Union? Mas malala pa nga. Mas malala pa, no? Unexpected eh. Pahamak to si Waze eh. Wrong turn siya guys. Wrong turn talaga. Galing kami rin Baguio nun. Dumaan kami na Nagilian. Tapos dapat tutumbukin namin San Fernando tsaka kakanan. Kaso ang ginawa nito ni Waze, kami, tawag dito. Tama ba to? Kumanan yung mga yan. Pinakaanan kami ng maaga doon sa tawag dito. Pinakaanan kami ng maaga doon sa may San Juan na bundok. Walang Diyo. Talagang tuloy-tuloy yung ahon, punong-puno kami, nakakatakot yung ahon, di ba? Lumilo na nga ako, kala ko patanda. Sabi ako, walang katapusan talaga yung ahon, guys. Doon lang ako kinabahan mag-drive talaga. Apat kami, si Andoy, bigat ni Andoy, si Irish, sigaw ako. Punong-puno pa yung trunk namin ng bag. Alam mo lumayas eh. Yung mga dalang gamit, kaya alam mo lumayas eh. Ayan, zigzag na tayo guys. Medyo tumatarik na ng onting daan. Pero sabi nila, mas matarik daw yung Marcos Highway.
Makikita natin ngayon. Paunahin na natin yan. Paunahin na natin to. Ayan. Papaunahin nyo yan guys, yung mga nagmamadali. Yun yung ano yan, para hindi kayo mailang kasi tututukan lang kayo ng tututukan. So yun yung tinatawag na tae-tae driving. Di ba naranasan mo din yan? Oo. Pag ako yan, ano na ako, dudumi na ako sa gubat. Sa gilid-gilid na lang. Kasi alam nilang dadaanin kami. Omsim. Kaya babawasan nila yun. Niradyohan ko ba naman eh. Sabi ko dadaan ako dyan Ayoko nang ano dyan. Sa gabal. Dadaan daw yung Shokoy. Shokoy no. 5 ang nakalagay. Uy, medyo rough road. Keep right to Baguio City. Okay, mukhang challenging tong dadaanan natin. Oo, rocky road. Gusto mo yan So guys, medyo rocky road yung daan natin. Ayan, medyo mataas. Nak ng teteng. Scammer. Kuya, scammer ka. Taas talaga. Scammer, medyo na-scam tayo ni kuya. Ayan. Ang ganda dito. Medyo rocky road Sabi ni kuya, okay na daw yung daan. Medyo na-scam tayo ng bahagya. Sana dito lang. Ayan. Tinatikim tayo ng rocky road. Okay. Ice cream yan. Ang ano lang dito, disadvantage kasi ng rocky road guys, lalo sa mga sedan, yung condenser tsaka yung radiator. Yan ang pinaka-iingatan nyo. Kasi pag tinamaan yan ng malaking bato sa ilalim, pwedeng mag-cause ng leakage sa coolant. Kaya iingatan nyo, daan-daan lang kayo. Huwag kayo magmamadali kahit may nakatutok sa likod. Kesa naman abutan kayo ng overheat kasi naubos ang coolant dahil may tagas na ang inyong radiator. So yun, unang pagsubok sa Cannon Road. Pinatikim agad tayo na malupitan dun. So chill driving lang tayo. Date naman sa coolant temperature natin, normal siya 85. So actually nag-range ng normal na coolant 85 to 95 degrees Celsius. So meron pa kaming 12 kilometers. So malapit-lapit na to sa Lions Head. Pero yung actually yung mga ahon yan tulad ng ganyan, basic naman. Baka mamaya tayo mahirapan pagdating dun sa after ng Lions Head, makikita natin kung totoo bang mahirap ang ahon dun. Kung marunong naman kayo bumuelo, hindi kayo mahihirapan dito. So next dito, Lions Head na. Dyan sa na yan. Ayan. Puro landslide, kayo kakabahan pag inclined. Medyo kabahan lang kayo ng onte, pero huwag kayo kakabahan. Ayan yan lang naman yan, huwag kayo mabibitin. Tsaka huwag kayo magbababad sa clutch, kasi masusunog yan. Manual nga pala yung gamit natin, kaya medyo kontrolado natin yung lakas ng kotse. Ginagawa pala yung Lions Head ngayon Ayan, ito na yung ahon guys na sinasabi nila. Tingnan natin kung kaya natin to Okay, kung bibasicin lang ba natin to, hindi. Ayan. Wala naman ating to worry about. Talaga engineer. Kayo kakabahan guys, tiwala kayo sa nyo, sa makina ng kotse nyo. Okay, so 1.3 pala itong dala natin, Honda City na 2013 manual. So tingnan natin kung may hirapan ba to sa mga ahon dito. Ayan natin ito ahon na naman guys. Okay. Mabilis ang shifting lang, normal pa. Diba? Naka-trasera tayo niyan ahon yan guys, trasera. Dapat mabilis kayo mag-shift. Huwag kayong bababad ng 2-1 magagalit yung makina nyo, maiinit yan lalo. I-maximize nyo yung power ng inyong kotse. Tulad yan basic ahon lang. Wala namang mas medyo pababa na ngayon dito. Pababa na ulit. So di na tayo nakapag-picture sa Lions Head guys, kasi sobrang daming tao. Siguro pag pauwi na lang kami.
Technique lang dyan kapag manual kayo, magbilis kayo mag-shift. Okay? Shift gas. Okay, kasi yung iba kaya nabibitin. Pagka shift, pinitimpla pa yung clutch. Okay, yan siguro practicein nyo guys para hindi kayo mabibitin sa mga gantong ahonan. Ngayon syempre pag humataw-hataw kayo, expect nyo na mas mataas ang consumption natin since sumahataw tayo. Okay, so di naman talaga ma-traffic. Meron lang talagang truck na mabagal. Syempre baka kargado yan. Ayan, maganda yan, overtaken na yan. Ayan, medyo ahon tayo dito. Ayan, tawin nyo guys. Normal temperature natin. Huwag kayong bababad sa primera. Ayan lang guys, satawin nyo. Huwag kayong matatakot. Diba? Basic lang. Temperature natin normal pa rin. Ngayon kapag kaya naman umarangkada, patawin nyo. Apakan nyo yung gas guys. Tapos mabilis na shift. Mabilis na shifting. Mala F1 guys. Pala kayo nag-racing. So yung basic lang naman dito. Mas mahirap pa yung traffic dun sa Marcos Highway kasi puro truck. So mas advisable ko dito kayo dadaan kapag pupunta kayo ng Baguio. Ayan, yung kasama ko dito, di ko na maintindihan yung itsura. Kung gusto nyo talaga mahirapan kayo sa ahonan, doon kayo dumaan sa daan yun, sa may San Juan, bundok. Tabi talagang tuloy-tuloy yung ahon eh. Gusto ko na pababain si Branda. Tuloy-tuloy na ganyan doon sa may San Juan. Ayan, ganyan, tuloy-tuloy na ganyan. Mahaba. Sabi ko, anak ng teting, baka kung malas-malasin, tumirik ka dun. Hindi natapos yung ahon dito. So, ang average kilometer per liter pala natin is 17 kilometer per liter. So, not bad na yun guys. Kasi ang dami nating ahon na nilampasan. So, not bad na yung 17 na average. So, from Manila to Baguio, yun ang ating average, 17 kilometer per liter. So tipid na yan guys para sa isang 10-year-old na sedan car. Kami nabutan. Mamili na lang kami dito guys. So papahingin ko muna to kasi long drive tayo. Ganda, pinapahinga talaga yung kotse. Ayan guys, ayan yung Maruti CC. Ayan, naging Honda Province na siya guys. Ayan. Matatagpuan yan sa Barangay Santo Niño. Pagkabot nyo sa Arco, kanan lang kayo dito, makikita nyo na tong kainan na to guys. Kaya kaya muna kami sa malapit. Sino? Yung toy poodle. Sa? Yung poodle. Kanina. Nalabas ba? Yeah. Marami guys. Kaibigan na. Hindi ka na agamo yan sila. Mas mabango. Yun, kain na kami guys. Super sarap. Ito lang yan sa malapit restaurant. Yan ang bulalo. Ayan. Hawak-hawak yung hawak sila. Makakaway lang asa guys. Kain mo na kami dito. Good trip. Botak-botak po. Ayun guys, punta na kami ng Camp John A. Tapos na namin kumain. Yan sila. Naka-wide to. Dapat tuloy ng mukha ko. Okay, so update sa gas natin. So kanina nagpa-full tank tayo sa may Rosario. So halos walang nabawas guys. Pangat natin. Ayan, kita-kita nyo full tank siya. Full tank pa rin siya. So yung na natin, dahil na traffic tayo dito sa Baguio, bumaba pa siya ng 16.7. Wow, ganda dito. Tingin. Tingin ka mo dito. Yay. Ganda, diba? Dito guys. Ito kami sa Bell House. Yo, Blade. Malaki.
Malaki yan, malaki yan. Oops, oops. Si mama niya naman ang type mo. Guys, yun naman gano'ng kaangas dito. Grabe oh, angas. Salarin oh. Ang salarin. Ang salamin. Ako sa type light. Tamang ano lang kami dito. Tamang nice trip lang. Tamang ikot-ikot lang kami dito nila ano. Right na yun sila. Ang bango ng ano dito. Simoy ng hangin, fresh na fresh. Maganda dito. Tamang chill lang kami. Ayan oh. Mama, hindi ko to. Oy. Ano, light. Imo. Cause tonight it'll be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. Yun. Baba lang kami dito, tignan namin kung anong meron pa dito sa gubat na to, guys. Paano na kami nakapunta dito eh. Ayan, pagod na daw to, guys. Pagod na. Nakaisang ikot lang, pagod na oh. Uy, nakaapat na ako. Tamang bike lang para mga bata. Lamig dito guys, mga ano yata, 17 degrees Celsius. Ayan, medyo may snow ng konti eh. Ayan oh. Ito, naghanap lang ng babangkayin to guys, kaya ganyan, medyo tahimik. Ganap ng prospect yan. Ngayon, mamasyal naman kami ni Blight sa ano, sa Botanical Garden. Ayan oh. Morning Baguio. Ito kami nakapark eh. City natin. Ganda ng umaga talaga sa Baguio guys. Ayan oh. Ganda. Ito. Medyo inclined yung parking natin dito guys. Ayan. Pero ganito talaga. Free parking naman. Ayan. Ayan, mamaya punta naman kami sa ano. Pero mag-breakfast muna kami. Tara na. Saan tayo? Campedio na? Basic. Handbrake. Sarado pa yung Grumpy Joe guys. Maaga-aga pa kasi alas 8. Mirador Hill. Ang biyahe namin 23 minutes. Yan. Ito kami pinadaan ni Way sa mga masisigip na daan eh. Record natin. Matatarik yung mga ano dito eh. Mga daan. Okay, ingat-ingat lang kayo guys. Pag pumunta kayo dito, ingat kayo sa mga ano, traffic signs. Yan. Kasi ang Baguio City talagang ano sila, tawag dito, mahigpit sila sa mga traffic rules dito. So kapag ano ka, magle-left ka, bawal ka mag-cut. Dapat doon ka lang sa lane mo. Lane ka lang ng pang left turn. Kinaganda sa Baguio. Tsaka malinis dito guys. Kung compare mo talaga sa ibang ano. Tarikan na naman dito guys. Mga daanan dito talaga matatarik. So update pala sana natin, average na consumption natin 15.2 km per liter na ang average natin. Kasi marami na tayong pinuntahan na ano, dinaanan na matatarik. Pakikitaan ko kayo ng isa sa mga ahon na sinasabi ko, na mga looban na road dito sa Baguio. Tulad nito guys. Ito, ahon kami dito. Pakita ko sa inyo guys ha. Ayan, dapat dito kayong mabibitin. Kasi mahirap mabitin sa gantang daan. Ayan, nataw. Ayan. Okay, so ayan, ganyan. Kasi sabi ko guys, unong kayong bumuelo. Ayan, unong kayong bumuelo kasi mataas talaga siya. Ito nyo guys, tarik siya, matarik talaga. Oo, kita sa video talagang matarikan siya eh. Tapos yung tarikan pa niya is paligo-ligo. So kaya medyo delikado kapag
mamamatayan kayo sa ganun. Dapat marunong kayo magtimpla ng clutch tsaka gas. Okay, so tarik niya, no? Oh. Kayo mabibitin sa ganyan daan, no? Tarik yan. Daan-daan lang kasi baka sumabit yung ano natin pang ilalim. Dito, aakit pa lang kami dun. Ito kami nagpark sa may bandang ano, gitna na para hindi masyado malalalakaran namin. Ito. Yung pasaway na dog. Bad dog. Ayan, light. Konti lang naman yung OATs dito guys, kaya mukhang ano, Yodge na kami dito. Tara. Tangita mo na yung ano dito, Punto Gigaraw. Light, napalong-palong aso. Olap na olap. Energetic naman siya guys. So kasi guys, kanina yung ulap na yan, layo-layo pa yan dun. Pero ngayon, ayan, bumaba na siya dito. Tapos baka lumapit na dito yan. So antayin lang natin. Maabutan natin yung ano dito, yung fog dito sa Eco Park. Ayan. Makikita nyo dito guys yung landscape nung maraming bahay. Ayan, pag ganun siya, tapos punong-puno ng bahay guys. Ayan, hanggang dun. Ayan, alas tanaw mo na dito yung buong Baguio guys yun. Ayan, mababa na nga, actually, bilis bumaba oh. Baba na yung ano dun, yung fog. And guys, easy siya guys. Wow! Diba? Ang bilis mawala yung fog. Marami pa din. Paunti ng paunti ang mga OATs. Yeah. Sabi na nga sa hula, ayan na. Sasalubungin na natin yung fog dito. Yeah. Hindi, kakain mo pala tayo, diba? Sa Gidos. Gigitos pa kami. So, Yeah. Pakita namin yung Gidos sa inyo later guys. Maganda din dun. Masarap daw yung mga pagkain dun. Pati yung coffee nila. So mamaya na lang guys. Ngayon, kakain naman kami sa Gidos. Okay, maganda daw yung view doon. Balita ko eh. Diba, Light? Naman nakasandal. Oo. Maganda daw yung view doon guys. Baka nagpa-fog doon. Ito nagpa-fog na kasi. So baka doon, fog na rin. So bago kami umuwi, doon muna kami kakain. Para dire-diretso na yung biyahe namin. Kami sa Gidos. Yan, dito sa may La Trinidad Benguet lang to. Yan, dito siya. Dito siya kalit sa harap, pero pag nakita niya sa gilid yan, hanggang baba pa siya guys. Tsaka maganda yung ano niya. Ayan, maganda yung spot niya kasi katabi talaga siya ng gubat. Ayan, talagang malamig dito, tsaka nagpa-fog. Ayan, nawala lang yung fog guys eh. Ayan. Ayan pa, titikman namin dito kasi sabi nila masarap daw ang pagkain dito. Sama ko pala to. Okay naman kayo dito. Bye. Ito na ang food namin guys. Ayan. Mojo sa akin, sa kanya pesto. Ayan. Napakaganda na guys. So, agaling lang namin sa Gidos. Ngayon pauwi na kami. Ito kami dadaan sa Marcos Highway kasi ito yung pinakamalapit dito sa may Gidos. So, ito kami dadaan. Uy! Easy lang! Alam, meron siyang ano. So, dito kami sa bundok ng Tralala. Ayan, pauwi na naman kami dito. Pakita ko sa inyo guys yung daan naman sa Marcos Highway. Sino ba kakaway mo yan? Hindi, meron siyang ina. Ay, di namin alam ito, dinadaanan na naman namin guys. Baka dala na naman kami sa bundok ng Tralala nito gaya nung nakaraan. Ayan. So wala masyadong kotse na dumadaan dito. Pero nagtanong naman kami. Sabi naman, Ito yung papunta ng ano, La Union. Baguio naman daw ang labas nito. Shortcut lang. Toxin ako dun sa likod niya. Oy! Ang lupit! Hindi ko tayo madali guys, pauwi na lang tayo oh. So di tayo dadaan sa Cannon Road kasi kanina kami na naman kami ni Waze, patadaanin na naman kami sa bundok ng Tralala. Baka mapalayo lang kami, tsaka ano,
Baka pangit na naman yung daan doon. Favorite kasi ni Waze yun guys. Dadaan ka niya sa ganon. Umalik na lang kami sa city ng Baguio. Tapos Kenan Road ulit. Pag maaga-aga pa, tigil kami dun sa may ano, sa may Lion's Head. Picture lang. Ba? Tama. Traffic update pala dito guys. Sakto-saktuan lang. Hindi naman heavy traffic, moving naman lahat. Amang engine brake lang tayo guys. Pag ganyan, pababa. Tulong natin ng gravity. So matarik-tarik yung pinuntahan namin kanina. Kaya yan, tingnan ng ating tawag dito, consumption natin 14.6 km per liter ang ating consumption ngayon. Bili muna kami pasalubong guys. Wala pa kaming nabibiling pasalubong eh. Kahit mga strawberry jam lang. Yung gas natin ngayon, ayan, sobra-sobra pa siya guys. So nung pumunta kami dito, kalahati siya. Nagkarga kami ng 700 sa may Rosario. So ayun pa lang yung nababawas sa kanya guys. Ang dami na namin pinuntahan na tarik-tarikan. So ito pa lang yung nababawas. Halos ilang bars lang, 1, 2, 3, 4 bars pa lang ang nababawas. Yung isa sa ano namin, inahon namin. Ayan. Ito na kami, malapit na kami sa Lion's Head. Nakikita ko na dito. Ayan. Ito yung isa sa mga nakatarik na daan dito. Ayan. Paglagpas ng ano, paglagpas ng Lion's Head, mayroon agad ahon dyan guys. Ito tayo, malapit na tayo. So pag may parking, park tayo dito. So ito namin, di masyado marami tao dito. Tulad kahapon. Tayo. Yun o, Lion's Head na. Kahapon, daming tao dito ano. Diba? Pero pabalik na kami tumahan dito kasi kahapon sobrang traffic dito. Ayan, nagawa ngayon. Dami na si siyang pimple eh. Diderma daw. Okay naman yung daan dito guys. Yung sa may entry lang yung problema. Pero dito naman walang landslide or anything. Doon lang sa may entry. Pag galing ka ng Rosario, paakit ka ng Baguio, yung pagpasok nyo lang sira pa yung daan ng papunta. Yung tulay ba, yung tulay doon na ano, sira. So medyo ano kayo, yung katulad doon sa pinakita ko kanina, ganun siya. Medyo rough road, akit medyo pa-incline siya, tapos pababa kayo. Pero ano lang naman, saglit lang, mga ano lang siguro yun, 100 meters lang yung kulog. Tapos okay na. Ayan, pabalik naman walang traffic masyado. Lalo pag pababa tayo guys, puro tayo engine brake lang. Isa sa mga tips yan para hindi na kayo hataw ng hataw pababa. Engine brake lang kayo para chill driving lang. Pero kung eat kayo, ihatawin nyo na guys. Kasi minsan yung mga eat tulad nito, ayan na. Ganda ng daan dito guys, oh. Wala masyadong kotse. Papunta lang madami. Paakyat, marami na kami nasa lubong. Ayan. Punta kami sa Urdaneta, Pangasinan. Ayan. So meron pa tayong 2 hours and 30 minutes para bumiyahe. Ayan, tamang chill drive lang tayo. So ngayon meron tayong average na 15.7 km per liter. So meron pa tayong tatahakin na almost 180 kilometers from Tiplex to Manila. Ayan guys, abangan nyo yung ating breakdown nung ating toll, gas, then yung ating other expense, para meron kayong reference kung pupunta kayo sa Baguio City. It's already 9:02. So dito na tayo sa QC. Okay, so ang naging average na QC pala, Manila. Ayan, ang average na natin na consumption ay 16.8 km per liter. Okay, ang natira sa ating gas tank ay
halos mababa na sa kalahati. So I think mga 300 yan sa kalahati or 200. So 16.8 yung ating average consumption ng ating kilometer per liter. So nung pumunta tayo, ang average na consumption natin ay 17. Nakarating tayo ng Baguio 17. Ang expressway natin 20 to 23. Doon naglalaro sa expressway, pero pag akit natin sa Baguio naging 17 na siya, sakto. So umikot-ikot pa kami, sobrang dami namin pinuntahan na matatarik. Kaya bumaba siya ng 14.6 kanina. Naging 14.6 siya kanina nung bago kami umuwi, kasi ang dami namin pinuntahan na tourist spot. So pagbalik namin dito sa Manila, kasama na yung mga stopovers, syempre may CR, kakain, inabot na tayo ng 16.8 kasi medyo traffic na rin sa expressway since rush hour na. So 16.8 na yung natin, approximate 17 na rin siya. So consider ko na siya as 17 kilometer per liter nung balikan. So Manila to Baguio, Baguio to Manila, kasama na yung mga side trips. Pero kung hindi, kung hindi namin ginamit si Uno pang pasyal, siguro ang consumption nito na average is mga nasa kasi 14.6 kanina so ngayon 16.8. So parang ang nadagdag ay 14.6, 2.2. So kung 17 kilometer per liter hindi namin siya ginamit, hindi siya nabawasan, plus natin ng 2.2 kilometer per liter, ang magiging average niya ay 19.2 kilometer per liter sana kung hindi namin siya ginamit paikot-ikot sa Baguio. Kasi dami namin pinuntahan guys, as you can see naman sa video, matatarik yung dinadaanan namin, talaga matatarik yung mga way dun sa mga iba. Pero kung gusto mo na naman sa Session Road ka lang, ayan, sakto lang naman yung mga ahon dyan guys. So ayan, dito kami sa guys, sa Pares Retiro. Ayan, dito muna kami magpo-food trip. Po ang nagastos ko sa gas. Okay? So 700 plus 900. Yun lang po ang nagastos ko. So ilan yun? 1.6. Okay, 1.6 ba tama? 1.6. Tama, 1.6. Plus nabawasan pa ng mga parang 200 to 300 to. Sabihin natin 1.9. 1.9 po yung nagastos ko sa gasolina. Balikan na po yun. Then meron tayong toll gate. Okay, so auto sweep tsaka auto sweep tsaka easy trip po ang ginamit namin. So yung ano bang itsura ng easy trip? So yung easy trip, ano ba yung kulay ayan. Yung easy trip kakargahan niyo siya ng 1632. So balikan na po yon. Then yung auto sweep naman kakargahan niyo po siya ng 622. Balikan na siya guys, hindi na kayo doon. So kayo na bahala mag plus dyan guys. Siguro i-breakdown ko na lang din. May naggastos namin sa gas 1.9 sa gas, sa toll fee 622, tsaka 1632. So kayo na bahala mag-compute ng lahat. Okay, so yun guys, yung mga naman expense naman sa Baguio, like sa food and sa mga entrance fee sa mga tourist spot. So siguro gagawin ko na lang siya ng ibang video. Kung gusto niyo pumunta ng Baguio, napakaganda sa Baguio ngayon. Wag nyo lang expect na solo nyo yung Baguio ngayon, kasi sobrang dami rin tao talaga. Since peak season siya, pumunta kami ng month of December. Ayan, kaya expect nyo na marami-rami rin talaga yung tao. Okay, tsaka malamig sa Baguio ngayon. Swerte kami kasi hindi umulan. And yung climate sa Baguio is maaraw siya pero malamig yung hangin. So yun, napakaganda nung tour namin. Thank you Lord. Okay, nakauwi kami po ng ligtas. Okay, so ayun, hanggang dito na yung vlog natin guys. Okay, salamat sa panonood nyo. And sana nakabigay ako sa inyo ng tips pag-aakit kayo ng Baguio. Okay, so alam nyo na guys, yun ang gagawin nyo kung saan kayo dadaan. Okay, NLEX, SCTEX, TPLEX lang. Tapos Cannon Road. Okay na yung Cannon Road guys, pwede nyo daanan. Safe na siya guys, mapa sedan man or mapa SUV. Napakaganda ng trip namin. Salamat sa panonood nyo. Dito na tatapusin itong vlog na to. Okay, peace out. Hey!